Amen, amen. Good morning! Isa hong palakpak na mula sa puso, mula sa Panginoon. Amen. Praise God, praise God. Glory to God. Napakabuti po ng Panginoon ngayon pong umagang ito. At sa pagsimula po natin, samahan niyo po ako as we declare our commitment to the Lord and to ourselves to study His Word this morning. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa presensya mo. Salamat po sa presensya ng bawat isa sa pagbubuklat po namin ang iyong salita, maging makapangyarihan po na ito, Panginoon. Kumilos nawa ang banal na Espiritu, mangusap sa aming puso, mangusap sa aming isipan, at baunin namin papauwi, Panginoon, ang kapangyarihan mo upang kami po ay isabuhay namin ang salita mo. Salamat, Lord. Lead us today. In Jesus' name, Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ang pamagat po ng mensahe natin pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay, is your religion true? Totoo ba ang iyong religion? Totoo ba yung iyong mga pananampalataya na ginagawa at sinasagawa ngayong araw na ito? So, is your religion true? At yung true ay nilagyan po natin ng T-R-U-E. Ano kaya ang ibig sabihin nitong T-R-U-E na ito? Samahan niyo po ako sa pagbabasa. James chapter 1, 26 to 27. Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng Diyos, sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Praise God. Sa bless naman ni Lord ang pagbabasa natin ng kanyang salita na ito. Kapag ikaw ay nag-fill up ng form at dumating doon sa point na religion, ano sinusulat mo? Ang hirap. Actually, ako nahihirapan ako. Pagdating sa point ng religion, iba sinusulat born again. Iba sinusulat Christian. No, ibang sinusulat Protestant, iba evangelical, Pentecostal, Baptist. Nakakalito. Maski po ako, aminin ko, nakakalito. Kasi ako parang pikit mata, sinusulat ko na lang Christian. O sinusulat ko born again. Pikit mata. Kasi alam ko hindi naman religion yun. Alam ko yun na isang pangyayari. No, hindi mo to religion. Hindi ka bibigyan ng ID na ikaw ay born again Christian. Kasi it is a verb. It is something that happens to you. No, it is something na nangyari, na experience mo sa buhay mo. Kaya masasabi mo, hindi ka born again. Ikaw ay na-born again. Yun ang tamang construction ng sentence. Hindi ka born again, ikaw ay na-born again na Christian. Kaya pagdating po sa word na religion, doon sa mga form na yon, medyo nadirito pa rin ako. Kasi kung tutusin, mas matamang ilagay, Protestant. Kasi yung paniniwala natin, naka-align sa Protestant o evangelical, pero hindi po maliwanag sa atin kung ano ilalagay doon. Kasi po, tayo po na mga Christian o tayo po na mga na-born again Christian, medyo allergic po tayo sa word na religion. Na kung medyo matagal na po tayo na umaattend ng church, malalaman mo na hindi natin masyadong ginagamit yung word na religion na yan. Medyo allergic tayo dyan. Kasi nga natin po tinuturo ay hindi religion kung hindi relasyon, di ba? Hindi relihiyon, kundi relasyon. At yan po yung medyo bukang bibig na lagi po natin ginagamit. Hindi relihiyon, kundi relasyon. Ang tanong, masama ba ang relihiyon? Masama ba ang matawag na relihiyoso o relihiyosa? No, masama ba na masabi na ikaw ay may relihiyon? Masama ba kung tatawagin? Kasi kung tutuusin po, hindi naman talaga masama. Dahil ito pong ginagawa natin ay isang relihiyon naman talaga. Pag ako po, may nagtatanong sa akin, nag-fill up ako ng form, tatanungin, nature of business or nature of employment. Halimbawa, di ba, lalagay mo, business. Ako ang chinecheck ko, alam niyo kung religious. Kasi yun ang nature talaga ng ng employment ko, if you will. No, kumbaga, religious. Maski sa visa ko, kung saan man sa abroad, nakalagay, religious visa. So ako po talaga ay relihiyoso. Kung tutuusin, doon po ako nakalinya, doon po sa religion. No, ang tanong, religion ba ay masama? Hindi po masama ang relihiyon.
Hindi masama ang relihiyon. Kasi po ang word na religion, galing po siya sa word na Latin na religare. Ay, ibig po sabihin ng religare ay to bind again or itali na muli. Parang naputol. At dahil naputol, kailangan mo ng relihiyon para itali muli yung naputol na yon. So basically, hindi naman po siya talaga masama. Dahil ibig sabihin nun, ikaw at saka yung Diyos ay nagkahiwalay. Kaya yung religion, yung pinakatulay para ikaw ay maitali muli sa Panginoon. Kumbaga po sa baso o kumbaga po sa kape, yung kape, kailangan mong ilagay sa tasa. Kasi ang kape hindi mo naman iniinom. Di ba? Galing sa kamay mo o iniinom galing sa lababo. Nilalagay mo siya sa lalagyan. Yung relihiyon ang pinakalalagyan. So yung pong tinuturo natin, hindi po relihiyon ang tinuturo natin. Pero itong lalagyan, day by day, yun po yung actually, tingin ko yung day by day, yung relihiyon natin eh. Technically speaking, sa SEC, ang relihiyon mo ay day by day. No, dahil doon naman nakalagay yung katuruan ng mga pinag-aaralan po natin. So, hindi ho naman masama talaga ang religion. Hindi naman yan masama. Meron lang mga tao na nagsasabi, ang relihiyon ko ay pera. Narinig niyo na ba yan? Ano relihiyon mo? My religion is money. No, my religion is myself. Meron mga ganon. My religion is my, kung ano man yung hobby na ginagawa niya. Kasi po, ang religion is you and your God. Whoever or whatever that God may be, then it is a religion. Kung ano yung sinasamba mo, para sa'yo, yun ang Diyos eh. Sinasamba mo, pera, di relihiyon mo, pera. Sinasamba mo, sarili mo, di ang relihiyon mo, sarili mo. Di ba kung ano man po yung Diyos na tinuturing ng mga tao. Kaya yung word na religion, nagagamit po siya talaga para sabihin na ikaw talaga at saka God. Kahit na maliit na G yung God na yon. Hindi naman talaga capital letter na G itong God na ito. So, ang religion po talaga ay sisidlan. O kumbaga sa katawan, damit. No, ang mahalaga yung laman at yung damit, panlabas lang yung damit na yan. Pero ang pinakatanong po talaga natin ngayong umaga, therefore, is your religion true? Ang relihiyon mo ba ay totoo? Hindi natin pinag-uusapan dito yung relihiyon na day by day o protestante. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang relihiyon mo, personally ba ay totoo? Ang relihiyon mo ba ay umi-epekto sa'yo? Ang relihiyon mo ba ay may benepisyo na kasama sa'yo? Totoo ba yung relihiyon? O uma-attend ka lang, hindi mo naman talaga naunawaan, wala naman talagang pakinabang, wala namang epekto, walang bisa. So yun po ang tanong natin. Meron bang bisa o totoo ba ang religion natin? At para masagot po natin yan, meron po tayong 4 na palatandaan na pag-aaralan ngayong umagang ito. At yan po ay nagsisimula sa letter T, R, U, E. Para madali nating matandaan kung ang religion natin ay true. So ano po yung unang-una? Unang-una po, para malaman mo na ang religion ay true, kayo manghula. Kay James 1:26. Ano kaya yung letter T sa James 1:26? Basahin natin ha. Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So ano yung letter T? Tongue. Okay? So, ang number 1 po natin, letter T, is tongue control. Ang unang palatandaan na ang relihiyon mo, ang pananampalataya mo, ang pinapaniwalaan mo, ang pagkakristyano mo, o ang pagka-makadiyos mo ay totoo, una-una po ay tongue control. Siguro iba natatandaan, Pastor, parang tapos na yan ah. Parang napag-aralan na natin noong nakaraan yan eh. Actually po, kung nasusundan po ninyo ito pinag-aaralan natin sa James chapter 1, pangatlong sermon na po natin ngayon na nababanggit ang tongue control. Pangatlo, at wag ko kayong mag-alala, meron pang chapter 3 ang James, puro tongue na naman yan. No, puro dila, buong chapter 3 ng James. Si James gigil na gigil pagdating po sa dila. Talagang para sa kanya, ito ang importante, unang-unang palatandaan na ikaw ay makadiyos. Ito ang unang-unang palatandaan na ikaw ay Christian. No, itong unang-unang palatandaan na may bisa at may epekto yung mga natututunan po natin. Balikan po natin yung James 1:26. Kung inaakala nino man na siya relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lang niya ang kanyang sarili. Tingnan niyo yung dulo ha. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso.
Kung inaakala nino man na siya religyoso. So tingnan po natin yan. Hindi lang naman religion pinag-uusapan dyan eh. Kung inaakala mo na ikaw ay makadiyos, pero hindi ka marunong magpigil ng dila, ano sinasabi? Walang kabuluhan ang iyong pagiging, lagyan mo yan ng underline. O, ikaw ay isang leader ng church, pero hindi ka marunong magpigil ng dila, walang kabuluhan ang iyong pagiging leader ng church. Walang kabuluhan ang iyong pagiging Bible study teacher. Walang kabuluhan ang iyong pagiging dancer, kaloob. Walang kabuluhan ang iyong pagiging pastor. Walang kabuluhan ang iyong pagiging worship team. Walang kabuluhan lahat. Tingnan po yung nangyayari dito. Sa pamamagitan lamang po ng tongue control, nakikita po ang genuineness, ang pagiging legit ng atin pong relihiyon. Ang pagiging legit ng atin pong pagiging makadiyos. Yun, doon po nakikita lahat. Nawawalan po ng kabuluhan lahat ng ginagawa natin kapag tayo po ay hindi marunong mag-control ng ating dila. Maski naman nakikita naman po natin yan. Minsan meron sa bahay natin ang sipag-sipag. Sipag-sipag maghugas ng pinggan. Sipag-sipag maglaba. Sipag-sipag maglinis. Pero grabe ang bunganga. Di ba? Nalinis na niya yung buong bahay. Ang bango-bango na ng buong bahay. Ang puputi na ng mga labahin. Pero walang tigil yung bunganga. Natutuwa ka ba? Nabaliwala lahat ng ginawa niyang paglilinis dahil binungangaan kanya. Di ba? Nasa taas siya ng bubong. Nagpipintura siya ng bubong. Pero habang nagpipintura siya ng bubong, dakdak siya ng dakdak. Yung asawa ko, walang silbi. Yung mga anak ko, batugan. Kung wala ako dito, pag namatay ako, nako, ewan ko kung ano mangyayari sa inyo. Nawala lahat yung kabutihan na ginawa niya. Nakalimutan lahat ng kagandahan na ginawa niya dahil dakdak siya ng dakdak. Di ba, nakita niyo po yun, sinarapan mo yung luto mo. Di ba, umakyat ka pa ng puno ng sampalok dahil ayaw mo ng mix. Gusto mo yung totoo, piniga mo pa talaga. Kaya lang dakdak ka ng dakdak. Nakalimutan yung pagod mo. Nakalimutan yung sakripisyo mo. Nakalimutan yung hirap mo. Ang natandaan yung mga binitiwan po natin ng mga salita. Kaya importante po talaga itong tongue control na ito. Maski naman sa Panginoon, may ministry ka. Diba? May mga ministry ka na ginagawa. Pero ang yabang-yabang mo, nakalimutan yung ministry na ginagawa mo. Meron kang tinulungan na tao, diba? Tinulungan mo siya, may dala ka na kung ano man para sa kanya, sinusumbat mo, baliwala lahat ng ginagawa po natin. Lahat po ng ginagawa natin, nakabutihan at makadiyos, nabubura. Ang sabi dito, walang kabuluhan. Nawawalan bigla lahat ng kabuluhan. Meron kang pinag-aral, mula bata hanggang college, pinag-aral mo. Pero kung sumbat mo naman sa kanya, nababaliwala lahat po ng ginagawa natin. Tongue control is very important. Tignan po natin, si James. This was a very shocking conclusion kay James. Na pinakita niya po rito na kahit na anong ministry meron ka, pero kapag ito naman ay binabawi mo sa salita, nababasag po lahat ng ginagawa natin. Kaya mag-ingat din po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga binibitiwan po natin na salita. Why? Why control the tongue? Simple lang po. Sabi sa Bible, the tongue has the power of life and death. Ang atin daw po mga dila, may kapangyarihan para magbitaw ng kamatayan o para magbitaw ng buhay. Alam niyo po, according sa best friend ko, si Google, best friend ko yan dito sa Tinanong ko, ano ang average words na binibitiwan ng mga lalaki per day? Alam niyo kailan sabi ni Google? 10,000 words ang average na binibitiwan ng mga lalaki per day. Mga babae, gusto niyo malaman? Alam niyo na. 20,000 daw yung mga babae. Doble. Ang sabi naman ng mga babae, pastor, kasi kaya kami 20,000 kasi lahat ng sabihin namin sa asawa namin, inuulit pa namin. Hindi kasi nakikinig yung mga asawa namin, nadodoble tuloy. So, pero let's just say 10,000 words, 20,000 words. Dito po sa mga average na binibitiwan natin, listen, how much of this is poison? Lagay mo, sa 100 words na binitiwan mo, ilan ang percentage na lason yung binitiwan natin? Ilan ang percentage na buhay? Kasi di ba, life and death is in the power of the tongue.
Ilang percentage ng binitiwan natin na salita ang naging blessing? Ilang percentage ng binitiwan natin na nakasakit, nakamatay, nakasugat, nakapagpabigat ng kalooban? Lason. Yan po ang nangyayari. At siguro ba sabihin natin, ako, pastor, pag chinek mo ako, siguro, pastor, mga 97%. Siguro 97% ng salita ko, lason. Pwede na yun, di ba? Mataas na yun, pastor. 97. Kung sa school yan, high honor na ako niyan. Di ba? Mataas na yung, baka nga highest honor na ako niyan. Pero tingnan niyo po, may natirang 3%. Kung ikaw ay merong baso ng tubig, gusto mo uminom ng tubig, may baso ng tubig, pinatakan ko ng 3% lang, 3% na Clorox. Iinumin mo? Hindi, di ba? Lason yun eh. Masusunog ang bituka mo doon. Pastor, 3% lang. Masusunog ang bituka mo doon. So as you see, no? Yung po mga words na binibitiwan natin, hindi mo pwede sabihin na, di bale, konti lang naman yung masakit sa mga salita ko. Karaniwan naman sa mga salita ko, hindi masakit. Pero yung 3% na yon, kaya pong apektuhan yung buong pagkatao natin. Yung buong pamilya natin, yung buong relasyon natin, kung paano uminom ka ng 3% na Clorox, kayang apektuhan yung esophagus mo, kayang apektuhan yung lungs mo, yung stomach mo, at lahat ng laman loob mo. 3% lang yan na Clorox. Minsan pag nakikita ko po ang misis ko na naglalaba, ang laki nung palanggana, ang daming damit, daming tubig, patak-patak lang na Clorox, sapat na, kasi ganun siya ka-powerful. Ganun din po ang mga bibig natin. Mga salita po natin is very powerful. Akala natin wala, pero meron. Akala lang natin wala. So in our conversation, in our daily conversation with people, ano kaya yung mga lumalabas sa bibig natin? Ano ba yung mga bukang bibig natin? May kasabihan po, ang laman ng dibdib, bukang bibig. Ano ang bukang bibig mo? Ano ang karaniwan na lumalabas sa bibig mo? May mga tao talagang paladasal, di ba? Paladasal. Laging ginagamit yung word na Panginoon pag nagdadasal sila. Kaya kahit nagbabayad sa jeep, Manong, bayad, Panginoon. Diba, pati sa jeep, nagbabayad, Panginoon. Kasi yun ang lagi nila na binibitiwan na salita, Panginoon. Di ba? Talagang kung ano laman ng dibdib, yun ang bukang bibig. Pag ako nga dumadalaw sa doktor, sa ospital, minsan pa dadalaw ako sa ospital, may sakit, sasabihin sa akin nung dinalaw ko, sabi ko, kamusta na sila? Okay na po sila, Dok. Ay, hindi ako doktor. Pastor ho ako. Ang tawag sa akin, Dok. Kasi ang kanyang kausap araw-araw, doktor, maya't maya. Kaya ang tawag din sa akin bigla, nagiging Dok. Kung ano ang laman ng dibdib, yun ang lumalabas sa bibig. Okay, punta po tayo sa atin. Ano ang lumalabas lagi sa bibig mo? Yun ang laman ng dibdib mo. Pag lumalabas lagi ba sa bibig mo ay pag nagugulat ka, ano ang lumalabas sa bibig mo? Ay kalabaw? Buti kung ay kalabaw. Diba? Baka mamaya hindi kalabaw yung lumalabas sa bibig natin. Ibang lumalabas sa bibig natin. Pagka nagugulat ka, napapamura ka ba? Pag nabibigla ka, ano yung mga binabanggit po natin na mga salita? Ano yung mga vocabularies po natin? Pero mga tao, negative lagi ang vocabulary nila. May kilala po siguro tayo mga tao, yung mga words nila, yung kanilang mga sentences, ang ending, mura. May kilala ba kayo na ganon? Anong araw ba ngayon? Mura. Ang ganda ng sikat ng araw mura. Praise God, mura. Mali. Di ba parang may tao na kasama talaga, yun ang kanyang punctuation mark. Yun ang kanyang period sa sentence niya. May mga tao po na ganoon. Yun ang laman ng kanilang dibdib. Yung mga tao na ganoon. Kaya babalikan ko, tayo, ano ang laman ng mga dibdib po natin? Ano ang mga bukang bibig po natin? Insulto ba? Minsan may mga tao nakakatakot imbitahin sa bahay. Kasi pag inimbita mo sa bahay ninyo, pipintasan yung bahay mo. Pipintasan yung kurtina. Pipintasan yung kulay ng kisame. Pipintasan yung electric fan. Pipintasan lahat. Minsan nakakatakot imbitahin. May mga tao naman kapag ka nagsalita, X-rated. Lagi ang lumalabas sa bibig. Pag nagkwentuhan kayo, yung kwentuhan napupunta lagi dun sa X-rated na usapan. Lumilitaw po sa tongue control natin, sa mga bibig po natin, lumilitaw ng maliwanag ang uri ng relihiyon na meron po tayo. Lumilitaw ng maliwanag ang uri ng pagkatao na meron po tayo. Kaya kailangan po, kinokontrol po, mabuti pa. Mabuti yan. Lalo na po yung mga chismosa. May mga chismosa ho ba rito?
Praise God, wala. Hallelujah. Mga chismoso. Uso na ang mga chismoso ngayon. Meron na rin. Wala, di ba? Yun, yung mga chismoso at mga chismosa, lumilitaw po dyan, puro lason. Lumilitaw po dyan, puro death. Kaya iniingatan po natin yan. Hindi ho natin nakikita dapat yan at naririnig sa atin po mga salita. So you will know na ang pagiging makadiyos mo ay legit. You will know na ang pagiging Christian mo ay legit. No, you will know na ang paglilingkod mo sa Panginoon ay legit. Depende po sa uri ng bibig na lumalabas sa atin. Gusto niyo bang malaman kung anong uri ang bibig? O anong uri ang bibig natin? Gusto niyo bang malaman? Totoo? Talaga? Tanungin niyo anak niyo. Tanungin niyo asawa niyo. Tama na yun, dalawang yun. Hindi na natin kailangan tanungin yung ibang mga tao. Yung dalawang yun pa lang. Sabi mo sa anak mo, anak, punga tayong dalawa, gradean mo nga ako. Kung bibigyan mo ako ng grade, yung bibig ko, bigyan mo nga ako ng grade. Huwag mo lang tanungin ang asawa mo kasi hindi magsasabi ng totoo. Yung anak mo na lang, magsasabi pa ng totoo yan. Lalo na kung maliit pa yung anak mo. Doon mo malalaman, naku, bagsak pala ang grade ko sa anak ko. Samantalang sa church, pagkakailangan ng may problema, ako tinatawag. Kapag merong ako tinatawag. Kapag ako tinatawag. That's bagsak pala ako. Now, we know. No, hindi ko po iniimbento ito. Si James, ang may sabi po nito, na nawawala ng kabuluhan. And I'm sure mag-agree po tayo, nawawala ng kabuluhan ang mga ginagawa nating kabutihan, pati mga ginagawa nating pagiging makadiyos, sinisira ng ating po mga salita na binibitiwan po natin. Pag-ingatan po natin yan. Because a true religion is a practicing religion. Meron pong dalawang uri ng Christian. Non-practicing at saka practicing Christian. Dapat po, ang practicing Christian, nakikita po yan sa buhay, nakikita yan lalo na sa bibig po natin kung tayo ay practicing Christian. Kaya during the several months na pinagdaanan po natin, we have been talking about being doers of the Word. Di ba pinag-aaralan natin yan? Be doers of the Word. Yun po ang practicing Christian. And a practicing Christian tames his tongue. Yan pong Kristiyano talaga ay kaya po niyang kontrolin ang kanyang dila. Kasi kapag tayo po ay marunong mag-control ng ating pananalita, ano-ano ho ba mga kasamang gifts or fruit ng Spirit na nakasama dyan, associated sa pag-control ng mga salita natin? Di ba? Love. Pag nagko-control ka ng salita, pati love gumagana. Wisdom, pati yan gumagana. Self-control, pati yan gumagana. So hindi lamang po yung control lang basta, kundi pati yung ibang faculties ng Holy Spirit gumagana when we control our tongue. So mga kapatid, mastery natin ng Bible, fine. Magdasal tayo araw-araw, go ahead. Itaas mo ang dalawang kamay mo pag nag-worship, pati paa, itaas mo. Pero mababaliwala po lahat yan hanggat hindi natin minamaster ang ating mga salita at ang ating mga dila. Kaya ngayong umagang ito, tutukan po natin mabuti yan. Isama po natin sa agenda. Isama po natin yan sa priorities po natin. No, kung priority natin na maging loving, priority natin na mag-devotion, priority natin na maka-attend sa mga gawain, i-prioritize po natin una yan. No, mula ngayong araw na to, lalagyan ko na ng regulation. No, kumbaga sa kalan, no, low, medium, high. No, lalagyan ko na ng control yung mga salita na lumalabas sa bibig ko. Ayan. Okay, so napaka-importante po niyan. Hindi lamang po salita, actually, hindi lamang po salita. Pati post sa Facebook. Damay na natin. No, pati yung post sa Facebook. Kasi hindi po natin napapansin, yung mga post po natin sa Facebook, nabubuyang-yang yung kaloob-looban po natin. So pati po yan, ingatan po natin. Minsan po may mga tao na dati po, before, meron po akong mga tinitignan ng mga tao na ito pwede sigurong ma-assign to na leader. Ito pwede siguro itong maging coordinator. Ito pwede siguro itong maging ganyan-ganyan, ministry, worker, ganyan. Pero pag nakita mo yung post sa Facebook, sasabihin mo, ay hindi. Hindi pwede. Akala ko lang pwede. No, kasi komportable ho tayo pag nasa internet tayo. Itong Facebook naman talaga, hinuhugot yung isip natin. Nakalagay doon, di ba? Tatanong doon, what's on your mind? Yun na nakalagay sa Facebook What's on your mind? Ikaw naman, ilalabas mo, what's on your mind?
May uso pa ngayon sa Messenger, mga bubble-bubble. Di ba? Lalagay mo yung mga bubble, lalagay mo lang doon. Nakalagay naman doon, share a thought. Yun naman nakalagay sa Messenger. At doon pala nakikita mo, may nakikita po ako sa Messenger nito nakaraang mga weeks. Ang sipag niya, doon sa Messenger yung, di ba? Ano yung sinasabi ko, di ba? Messenger, merong bubble, nakalagay doon. Share a thought. May isa po ako nakikita, halos araw-araw, ang share po niya, may sakit na naman kami lahat. Susunod na araw, wala kaming makain. Ang susunod na araw, anong klaseng buhay ito? Ganoon. Anong tingin niyo mangyayari sa buhay niya kapag ganoon? Diba? So, control your tongue. Even your post in Facebook, control po natin. At ang maganda application po nito, be silent if necessary. Na mas maganda po minsan yung manahimik. Sabi nga ng nanay ko, kung wala ka rin lang sasabihin maganda, wag mo na sabihin. Diba? Manahimik ka na lang. Kasi may share po ako sa inyo na kasabihan, sabi, silence and smile are two powerful tools. Why? Because a smile solves problems, while silence avoids them. Di ba? Ganda, no? Kinopya ko lang ho yan. Ulitin ko. Silence and smile are two powerful tools because a smile solves problems while silence avoids them. Oh, masama loob mo, pero nanahimik ka, hindi sumabog. Nginitian mo pa, di naayos lalo yung problema. Diba? So, tongue control is very important. It is a priority. I-prioritize po natin yan, mga kapatid. Bilang Kristiyano, bilang makadiyos, bilang relihiyoso, lumabas nawa sa mga bibig natin yung mga sweet words, yung mga powerful words, yung mga healing words, yung mga encouraging words, yung po nawa lumabas sa mga bibig natin. Okay? That is letter T. Punta po tayo sa letter R. Ano pang palatandaan na yung relihiyon ay tunay or true? Letter R, it is relevant. Relevant. Ano ibig sabihin ng relevant? May pakinabang, practical, napapakinabangan yung doong relihiyon natin, yung pagiging makadiyos natin, pinapakinabangan po ng ibang tao. James 1:27. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan. No, sabi po rito, relihiyon pinag-uusapan, pero ang dalisay at walang dungis, yung sa harap ng Diyos, yung pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan. Ang mga Israelita, mga Hudyo, ang religion po nila ay kasali, dapat ito. Hindi yung puro samba, puro kanta, puro luhod, puro dasal. May kasama hong pagtulong sa mga ulila at mga byuda. Kaya po sinasabi natin na relevant yung pagiging makadiyos. May pakinabang, yun po mga nakapaligid sa atin. Ito lang ang question. Pastor, ulila at byuda lang yan eh. Paano na? Limitado lang ba yan dyan? Bakit hindi sinabi sa Bible? Paano yung mga nasunugan? Paano yung mga nabiktima ng lindol? Paano yung mga PWD? O may kapansanan? Paano yung mga senior citizen? Paano sila? Hindi yung binanggit dito. Kaya nga po, sinasabi natin na naniniwala tayo, ito po ay ano ba tawag dito? Parang sample or parang representative po ito ng pagtulong sa kapwa. Generic naman yung pagtulong sa kapwa. Na may nakita ka, sumemplang, motorsiklo, tapos hindi naman siya ulila, hindi naman siya byuda, hindi mo tutulungan. Siyempre, kasama lahat yun doon sa mga tutulungan po natin. Iyan po ang relihiyon na may pakinabang. Iibahin ko. Yan ang pagiging makadiyos na may pakinabang. Naalala natin yung kwento ng Good Samaritan, binugbog, dinakawan, dumaan yung saserdote, tinignan lang, binaliwala. Dumaan yung eskriba, tinignan lang, binaliwala. Mga relihiyosong mga tao. Pero titignan nila, oy, kawawa ka naman, God bless you, I will pray for you. Diba? Hindi yung ganon, kundi relihiyon na may pakinabang. Because God loves people. Yan po yung kailangan natin tandaan. God loves people. Hindi lamang po concern ng Diyos sa mga espiritu natin. Concern din ng Diyos sa physical being po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Concern ba ang Diyos kung mag-aaral ang anak mo sa susunod na pasukan o hindi? Oo. Concern ba ang Diyos kung may makakain pa kayo bukas o wala? Oo. Hindi lamang po puro espiritu
ang concern ng Diyos, kundi po pati ang ating mga physical na katawan, concern ng Diyos. Minsan po si Jesus nagtuturo, 5,000 kalalakihan, hinapon na, gagabihin na. Sabi ni Jesus, pakainin natin itong mga to. 5,000 pinakain ni Jesus. Nasubukan niyo na ba magpakain ng 5,000? Nung kasal ninyo, ilan ang umattend? Siguro 150, marami na. 200, marami na. Magkano na ginastos natin sa kasal? 200 lang yung pinapakain natin. Dami na. 5,000 papakain ni Jesus. May tinapay na, may isda pa. Hindi sinabi ni Jesus, na blessed naman sila spiritually. Okay lang na mag-fasting sila ngayong gabi. Hindi niya sinabi ni Jesus yun. Hindi sinabi ni Jesus na basta importante yung kaluluwa nila, nakarinig na salita ng Diyos. Hindi. Sabi ni Jesus, pakainin natin sila. God is concerned about our physical being. If Jesus is concerned about the physical being of people, kikilos si Jesus. Pero siyempre po si Jesus, hindi naman siya bababa dito. Ngayon, sino ang kikilos? Yung katawan ni Jesus. Sino ang katawan ni Jesus? The church. Sino ang church? Tayo ang church. Ang church po hindi itong building. Ang church is you, ako. We are the church. So, kumikilos po ang kamay ni Jesus kapag ka po kumikilos ang church. Nakakalungkot po minsan, maraming churches, puro inward ang ministry. Puro papaloob yung ministry. Alagaan ang sarili, alagaan ang miyembro, alagaan ang ganto, puro papaloob. Dapat po mayroon din tayong outward ministry. No, meron din tayong ministry as a church and meron din tayong ministry as a person or as a Christian sa kapwa po natin. Pag may nangangailangan, ang dami-dami mo naman diyang grocery, di, bigyan mo ng grocery yung nangangailangan. May iba sa atin, ang dami-daming damit, may tarheta pa, hindi yung nagagamit, kinaliitan na. Nung binili mo, ganyan ka pa. Ngayon, ganyan ka na. Pamigay mo na. Diba? Kung marami naman, kung sobra-sobra naman, ipagkaloob na po natin sa iba. Sobra-sobra pera mo, tanungin mo Gcash ko. Wag. Diba? Kung sobra-sobra naman, dami-dami mong pabango, diba? Bigay mo sa mababaho, para sila naman. Mali. Diba? Maging pagpapala po tayo sa iba. Minsan po may mga pagkakataon, nakakalungkot minsan ang isang church, hindi relevant. Hindi relevant sa community. Christian, hindi relevant sa community. Hindi tumutulong. At sa awa ng Panginoon po, tayo po, binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. No? Pag may pagkakataon po, nung pumutok ang Taal, yung church po natin, meron tayong mga relief operation. Nung nagkaroon ng bagyo, Ulysses, di ba? Diyan sa buong Marikina, lubog yung Marikina. Nakakatulong po tayo ron, Montalban, ganyan, mga nasunugan. We do our best, although limited po yung resources natin, pero we do our best para makatulong po tayo. At hindi lamang po tayo as a church sana, kundi tayo as a person. Sana po maging pagpapala po tayo sa ibang mga tao. Because a true religion is a practical religion. No, a true religion is yung religion na napapakinabangan po ng kapwa po natin. Alam niyo ba, we have to be compassionate. Isa po sa tinuturo ng Panginoon sa atin. Yan tinuturo dito, tulungan yung mga ulila, tulungan yung mga byuda. Tumingin po kayo sa akin. Meron po ako sasabihin na medyo, kapit muna kayo. Kapit. Alam niyo ba kung bakit maraming tao hindi naboborn again? Kasi maraming Christians madamot. Sa totoo lang. Kung yung Christian na yun sana, hindi madamot, yung kapitbahay niya na born again na sana. Kaya lang, minsan, itong Christian na to, ang pinakakaaway pa niya, yung kapitbahay niya pa. Hindi marunong tumulong, alam naman kung sino nangangailangan, hindi marunong mag-discern. Ulitin ko po yan, maraming Christians madamot. Sana po, hindi na tayo kasama doon sa madamot na yun ng mga Christians. Kasi sa totoo lang, paano mo ipapakita ang love ni Jesus sa ibang tao? Sige, paano mo ipapakita ang love ni Jesus sa ibang tao? Yayakapin mo? Paano mo ipapakita ang love ni Jesus? Sabi ni Jesus, love other people. Di ba? Paano ipapakita? Sasabihin mo, I love you. Paano ipapakita? Sabi ni Dr. Harold Sela, you can give without loving, but you cannot love without giving.
which is totoo. The only way para makipakita po natin at masunod natin yung sinabi ni Jesus to love other people is by giving to them. Time, no, hindi naman laging pera, hindi naman laging material things, pero kung kailangan, why not? Kung meron naman, why not? Kung hindi naman ikaw inaabuso, why not? Be a loving person. Isa po yan sa sign na tayo po ay maka-Diyos. That is letter R. Punta po tayo sa pangatlo, letter U. Ano pang palatandaan ng yung relihiyon ay tunay or true? It is unpolluted by the world. Sabi po sa James 1:27, ito raw ay ang relihiyon daw ay pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Maganda po sa English basahin po natin sa English. James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Diyan ko po kinuha yan unpolluted. Ang isa daw pong tunay na maka-Diyos, ang isang tunay na relihiyoso, yun daw pong unpolluted by the world. Because we live in a dirty world. Ito pong mundo natin na ginagalawan, alam naman natin, maraming karumihan, maraming kasamaan, nakapaligid. No, kaya kailangan po tayo bilang mga Christians, hindi po tayo kasama sa polluted, kundi doon po tayo sa unpolluted. Listen to me mga kapatid, sa totoo lang po, there are some places that you should not go. May mga lugar na bilang Kristiyano hindi mo dapat tinutungtungan. Hindi ito ibang church, hindi church, no? May mga lugar na dapat hindi ka nakikita. May mga bagay na dapat hindi mo ginagawa bilang Kristiyano. Kahit na hindi naman masama. Halimbawa po, imagine niyo po ako, meron kayong nakitang kaibigan ko na tinag ako, umattend ako ng birthday nila, kasama ako sa lamesa, puro beer, tsaka Red Horse yung nasa lamesa, nakaupo ako doon. Nakita niyo yung litrato, ano may isip niyo kaagad? Nakikipag-inuman ako. Di ba? Nakikipag-inuman ba ako o hindi? Hindi. Sa totoong buhay, hindi. Ba't ako naupo doon? Tinawag ako, mga kaibigan ko yun, mga kaeskwela ko yun, birthday nila. Alam nga namang magmukmuk ako sa isang sulok. Siyempre, sasamahan ko sila. Nagiinuman sila nagpicturan. Tapos, tinag ako. Nakita tuloy ng lahat na nakipag-inuman ako. Di ba? So, ano gagawin ko? Yun po yung ibig ko sabihin. Ang gagawin ko po, kapag may picture na, lalayo ako. Sabihin ko, teka saglit lalayo ako. O kaya, pag may picture na, may hawak akong ibang baso sa unahan ko. Maglalagay ako rito sa unahan ko siguro ng tubig, o ng soft drinks, o ng kape, o kung ano man, suka, kung wala ka mailagay. Para lang makita na hindi mo iniinom yung, di ba, suka ang tinira mo. Para lang alam nila na hindi ka kasama doon. You have to, may mga bagay po talaga na hindi mo naman talaga, hindi mo ginagawa, pero pag-iisipan ka. Kaya kung ako po, halimbawa, naisip ko po halimbawa, sa bahay namin, wala namang masama, di ba? Hindi ko naman ginagawa. Naupo ako, humawak ako ng beer, nagdi-4 ako, nagpa-picture ako, tapos pinost ko, may ginawa ba akong kasalanan o wala? Nagkasala ba ako? Hindi. Di ba? Wala naman akong ginawang masama. Pero yung itsura, mukhang masama. Tapos pag mayroon nag-PM sa akin, Pastor, umiinom ka ba? Ako ngayon sabihin ko, napaka-judgmental din yung lahat. Ganun bigla ako. Kasalanan bigla ng mga tao. Yun po sinasabi natin May mga bagay na hindi ho natin dapat ginagawa. Kahit sabihin mo, wala naman akong ginagawa, Pastor. Para naman, nakita ko lang naman yun, nagpa-picture lang naman ako sa mga nakabikini. Hindi nga naman masama yun, di ba? Pero ano yung nagiging image na lumilitaw? Hindi ko na kasalanan yun. Hindi kasalanan pa rin ho natin yun. Kasi tayo pa yung nagamit ng diablo para magkasala yung ibang tao. May mga lugar na hindi tayo dapat pinupuntahan. May mga bagay na hindi tayo dapat ginagawa. Meron ng mga salita na hindi dapat lumalabas sa bibig natin. And even, if you agree, may mga tao na hindi tayo dapat pinapakisamahan. May mga tao, alam mo naman, itong tao na to,
tinotokhang. Tapos lagi pa kayong magkasama sa picture. Di susunod, totokhang ka na rin. Kasama mo eh. May mga tao na alam mo na bad influence. Tapos sasabihin mo, hindi, kaya ko yan. Pag sinabi mong kaya mo yan, baka pride na yan. Pero mag-ingat po tayo sa mga bagay na nangyayari na ganyan. It happens. No, it happens. Mag-ingat po tayo. At mag-ingat din po tayo. May isa pa, no? Kung meron po tayong mag-ingat pa tayo, ito pa, isa pa. May mga website. May mga website na hindi ho natin dapat pinupuntahan. Shopee, Lazada, Alibaba. Mapapahamak asawa natin. Hindi May mga website na hindi natin dapat pinupuntahan. Hindi ko na sasabihin kung ano. Baka sabihin nyo, pinupuntahan ko. Hindi ko alam kung ano yung mga yun. Pero totoo po yun. No? May mga tao minsan, pag tinignan mo yung, kunyari, nakatabi mo siya, nagpe-Facebook siya, tapos nagpa-pop up yung mga sites dun sa kanya. Tapos kunyari, sabihin natin, mga porn na site, yung nagpa-pop up sa kanya. Tapos sabihin niya, hindi ko nga alam kung ba't nagpa-pop up sa akin yun eh. Ang totoo po, may algorithm ang Facebook at ang internet, may algorithm yan. Pag pinindot mo yung isa, meron susunod dyan na mga sabihin natin, mga 3 or 4. Pag pinindot mo ulit yon, may magpa-pop up ulit na panibago na naman doon, mga 10 na. Pag pinindot mo na naman yon, consistent yung pagpindot-pindot po natin, mag-uulanin ka na talaga. Kaya kapag tinignan po natin yung site o Facebook ng isang tao, makikita nyo sa mga advertisement kung ano yung mga nagpa-pop up sa kanya, yon ang lagi na kiniklik po niya. So, alam ng internet kung ano yung mga pinupuntahan po natin. May mga bagay, may mga lugar sa internet na hindi natin dapat pinupuntahan. Kasi po, tayo ay Christian. Hindi tayo dapat na nakikita ron. Minsan po, eto, napansin niyo po siguro to. Minsan meron hong mga site sa internet, even sa Facebook, na dahil friend tayong dalawa, nag-like ako. Kunyari yung site na yun, sabihin natin, kunyari negative yung site o pangit yung site. Pag nag-like ako doon at friend tayong dalawa, nakikita mo yung pangalan ko. Nakalagay doon, Jonathan Escobedo and 5,000 others liked this site or is following this site. Tapos yung site na yun is negative pala o pangit pala. Ngayon po mga comment natin, nakakita ka ng mga picture ng mga pornographic, tapos nag-comment ka lang ng, ulala. Lalabas lahat yun sa mga kaibigan mo. Di ba? Nababasa yon ng mga kaibigan natin. Nasisira po tayo dahil po lang sa mga simpleng bagay po na ganyan. Kaya pag-ingatan po natin. Sa panahon ngayon, internet, halos wala ka na maitatago. Kaya mas maging maingat po tayo sa mga bagay na yan. Be unpolluted. Be unpolluted. At lalong-lalo na po, isa pang kailangan natin pag-ingatan. Meron pong air pollution, merong sound pollution, merong water pollution, meron ding moral pollution. Kailangan pag-ingatan din po natin yan. Ang mundo po natin, bumabaliktad na. Baliktad na ang mundo natin. Iba na mag-isip ang mundo natin. Yung masama, nagiging mabuti. Yung mabuti, nagiging masama. Ganyan na po ang mundo natin. Dati, pag nag-pray ka, mabuti. Ngayon sa Amerika, pag nag-pray ka, kukulong ka. Pag nag-pray ka, bawal. Pag nagdala ka ng Bible sa public, bawal. Yung mga magaganda, bawal. Yung mga pangit, yun na ngayon ang pwede. Baliktad na. Kaya ang sabi po sa Isaiah 5:20, kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanagan, ginagawang kadiliman. Ang kadiliman, tinuturing na kaliwanagan. Sa mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Baliktad. Ganyan na raw po ang ating ngayon, ang ating mundo ngayon. So wag ho tayong magpa-pollute. Wag ho tayong pumayag na madala po tayo ng mundo. Because we are in the world, but the world is not in us. Maaring ang mundo, nasa mundo naman talaga tayo pero hindi kailangan na ang mundo at kamunduhan ay nasa sa atin po. At panghuling palatandaan na ang iyong relihiyon ay tunay or true is it exalts God. Letter E, it exalts God. James 1:27,
Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama, binabanggit po niya, ang goal po dito, kaya naghahanap ng dalisay at walang dungis na relihiyon is to glorify God. Naghahanap ng relihiyon o ng pagiging makadiyos, nagbibigay po ng karangalan sa ating Ama. The goal is to please God. Hindi tao, hindi grupo, hindi teachings, kundi ang goal po natin is to glorify God. Now, so how do we glorify God? We exalt God. Paano po yun? Alam niyo po, ang pinakamaganda at pinaka-effective na way talaga to glorify God is to build a personal relationship with Him. Personal. Kasi po ang religion po natin kakaiba. Ang religion po natin, personalan. Hindi ho trabaho lang. Personalan. Ginagawa mo isang bagay dahil nasa puso mo. Totoo po itong question na ito. Nararamdaman mo ba na may Diyos sa bahay ninyo? Nararamdaman mo ba na may Diyos na kumikilos? May Diyos na buhay? Nararamdaman mo ba, uy, may Diyos dito. Uy, grabe ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nararanasan po ba natin? Kasi meron talaga. Hindi ko tayo imaginary. No, hindi tayo imaginary na nagbuo lang tayo kunyari na may Diyos. Hindi ho. May Diyos talaga. Hindi lang natin nakikita dahil invisible ang Diyos. Pag nagpakita siya sa atin, dilimitado na siya, dito lang siya. Pero dahil siya po ay all over, hindi natin siya makikita talaga. Pero importante ho, nararamdaman natin, nararanasan natin, may Diyos. May nakikinig ng dasal mo, may sumasagot sa dasal mo. Meron Diyos na nagbabantay, nag-iingat, nagpo-provide. Nakarapat-dapat po natin na purihin. A true religion is a personal religion. Ang tunay na religion, personal. Kayo, ikaw, at ang Panginoon. Kasi po, darating ang panahon, harap naman tayo sa Diyos eh. Darating ang panahon, harap tayo sa Diyos. Hindi tatanungin ng Diyos kung ano religion mo. Ang tatanungin ng Diyos, at the end of it all, is kayong dalawa. Kamusta ba tayo? Sabi ni Lord. Ano na ba status natin? Okay pa ba tayo? O nagkalimutan na tayo? At the end of it all, hindi natin pwedeng ikatwiran sa Panginoon. Lord, hindi ako naging masunurin sa'yo eh. Bakit? Kasi po yung kasama ko sa ministry inaaway ako eh. Hindi mo siya pwede ikatwiran. No, Lord, hindi po ako naging masipag sa paglilingkod. Bakit? Kasi po yung teacher ko sa Sunday school, tamad din eh. Di ginaya ko rin siya. Hindi. Lord, hindi ako naging masipag na pagsunod sa inyo kasi po yung pastor namin nakakatamad mag-sermon. Hindi nyo pwedeng ano bang word to? Hindi nyo pwedeng ikatwiran maski sino. Sabihin ng Lord, oo, alam, kakausapin ko rin sila. Tayo muna ngayon, ikaw tsaka ako. Kamusta ba tayong dalawa? Hindi natin pwede sabihin na, Lord, busy ako eh. Hindi natin pwede sabihin, it's you and the Lord at the end of it all. Tayo lang pong dalawa. If you pray, if you go to church, if you give because of religion, it will not save you. But if you pray, if you give, you go to church because of your relationship with God, then that's all that matters in this world. Ang importante po ang presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, alam niyo itong church na to, tinuturo itong church na to, personal relationship sa Panginoon. Yun po ang kinukultivate natin sa church po natin na ito. At kung di ka sigurado na meron kang personal relationship sa Panginoon, suko mo buhay mo sa Kanya. Ngayon din, sabi mo, Lord, sinusuko ko buhay ko sa iyo. Ikaw na bahala rito. Sorry sa mga kasalanan ko. Susunod po ako sa inyo mula ngayon. Alam niyo po, yung religion po natin, let me call it a religion kasi religion naman talaga ito eh. Yung religion po natin is, para sa akin, ang hirap i-define. Kasi po, hindi katulad ng ibang religion, Iglesia ni Cristo. Ba't mo nasabi na Iglesia ni Cristo siya? Hindi siya kumakain ng dugo. Hindi siya nagpapasko. Diba? Hindi Diyos si Jesus sa kanila. At simba nila, Webes, tsaka Linggo. Alam mo, Iglesia ni Cristo siya. O ito, ano to? Sabadista to. Bakit? Sabado nagsisimba. Priority nila, Old Testament. Diba? Salvation nila, point system. Para mamunta sa langit. Alam mo, Sabadista. Ito, Mormon. Alam mo, Mormon siya. Ba't siya Mormon? Si Moroni kasi yung ano nila. Pagkatapos, Book of Mormons, ang binabasa nila. Alam mo, Mormon. Pag Christian, alam mo Christian to. Bakit? Ba't siya Christian?
Nagsisimba? Come on. Nagdadasal? Nagdadasal naman lahat. Bakit siya Christian? Anong meron tayo na katulad nila? Mormon ako, Book of Mormon kami. Di ba? Bible? Lahat naman, Bible. Iglesia ni Cristo, Bible din naman. Ang hirap malaman kung sino yung mapipinpoint mo, Christian to, meron itong personal relationship kay Jesus. It's just you and God. Wala tayong pwedeng sisihin. Huwag niyo ako sisisihin. Ikaw at ang Diyos ang importante po dito. Nanalangin po tayo. At sa pananalangin po natin, mga kapatid, siya sa atin po natin ang mga sarili natin. Bakit ka nagsisimba? Dahil ba sa relihiyon? O dahil ba sa relasyon? Bakit ka nandito? Kapatid, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Ikaw, at saka ang Panginoon, kamusta kayong dalawa? Sana ngayong umagang ito, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Hinahamon kita ngayong umagang ito. Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Sige, sabihin mo, kung galing sa puso mo, kaya laman ng puso mo, sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Jesus, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Kinikilala kita bilang Panginoon at Hari. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako. Magiging masunurin na po ako sa iyo mula ngayon. Mula ngayon, pag-aari mo na ako. Ikaw na ang aking susundin, hindi na sarili ko. Magkaroon nawa tayo ng strong and sweet relationship sa isa't isa, personally. Kapatid, panalangin mo yung panalangin na yan mula sa puso mo. At pag yan ang panalangin ng puso mo, nadirinig ka ng Panginoong Hesus. Nandito siya. Nandito ang Diyos. At gusto ng Panginoon na mag-build ng strong personal relationship sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong umagang ito, dalangin po namin na patuloy na kausapin po ninyo kami. Ngayong umagang ito, yung mga napag-aralan namin, Lord, hindi po maiwan dito lang sa loob ng simbahan na ito, kundi madala namin sa puso namin, madala namin sa isip namin, makita po sa buhay namin, yung mga pinag-aralan namin tungkol sa tongue control, tungkol po, Panginoon, sa unpollution ng aming mga moralities, tungkol po sa relevance namin, pero yung pinaka-importante po, Panginoon, yung exaltation namin sa iyo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. I-build niyo po nawa ito, mag-strong nawa kami sa area na ito, Panginoon, at ma-enjoy nawa namin ang fellowship mo bilang aming Panginoon. Ama namin, salamat po sa blessing mo, salamat po sa iyong salita. Patuloy po na pagpalain, kausapin at samahan mo po ang mga anak mo sa pagbubulay-bulay namin ngayong umagang ito.